Kaugnay naman sa investigasyon at pagtutok ng DOJ sa flood control projects, mga pinaghahanap na personalidad at iba pang malalaking issue. Kausapin po natin ang tagapagsalita ng Department of Justice, si Attorney Polo Martinez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po sa mga nakikinig sa viewers. Good morning, Ms. Connie. Nako, may mga tanong ho tayo dito. Siyempre, may makukulong pa ba at dagdag pang makakasuhan sa anomalya sa flood control project, sir? At kung meron man, kailan kaya daw yan mangyayari? Mukhang naiinip na ho yung mga tao eh. Opo, so right now, meron po tayong mga pending cases sa DOJ na iba po, of course, our current, yung ibang kaso po na pending dito, na-refer na po sa Ombudsman for filing with the Sandigan Bayan. We know that one case is yung malversation case po against former Senator Ramon Revilla. Mga iba pong kaso, pending pa po dito, and if found to have sufficient evidence, ipa-file din po yan with the proper court. Okay, at sa ngayon ho, may mga iba pang personalidad ba na nag-a-apply pa sa Witness Protection Program na may kaugnayan po syempre dito sa investigasyon sa anomalya sa flood control projects? Sa ngayon ho, wala pa pong additional applicants. Wala ring additional admitted witnesses. Apat lang po sila currently. Yan po si Yusek Bernardo, Yes. Engineer Opulencia, Sally Santos, and Henry Alcantara. So wala pa po natatagdagan besides these four. Pero linawin lang ho natin na talagang prerequisite, kumbaga, yung restitution o yung pagbabalik po ng mga nakaw na mga salapi ng taambayan dun sa mga personalidad po na mag-a-apply kung sakasakali sa Witness Protection Program. Okay. So maganda pong topic to, no? Linawin po natin na hindi po prerequisite or condition, requirement ang restitution bago po ma-admit sa program. Ang main criterion po for being admitted into the program will ultimately be the testimony of the witnesses, yung laman or the substance of their testimony, if it's competent enough to testify in court, kapag po pwede natin makita na it can be corroborated, meaning na kapag pinagtahi-tahi yung mga iba't ibang ebidensya, makita ba na makabuluhan itong testimony nila. Ang restitution or pagbalik ng pera para po sa mga kaalaman ng lahat, incidental lang po yan. Meaning bonus lang, kumbaga, no, so to speak. Because alam po natin na kapag na-admit na po isang witness sa program, may certain level of immunity na sila. Hindi na po sila pwedeng kasuhan o habulin sa mga kaso o against certain liabilities. So Okay. yung logic po behind that is habang maaga pa, di ba, makapagbalik po, voluntarily commitment nila na magbalik ng pera. Parang goodwill lang on their part. Pero kasi ho, nabanggit na rin ho ni Ombudsman Remulla, no, na sinasabi niya na in the case of halimbawa Zaldico, bago siya syempre maging state witness or at least magkaroon po ng tsansa na ma-admit po sa Witness Protection Program, kailangan magbalik muna siya ng mga nanakaw na pera. Ano ho, parang nagkakaroon kasi ng kalituhan doon sir. Opo. So, just to clarify po, no, iba po kasi ang jurisdiction and mandate ng ombudsman sa DOJ. And may sarili pong kakayanan, kapangyarihan, and prerogative ang ombudsman na tumanggap ng kanilang sariling witnesses. Independent po yan and separate from the DOJ. I see, So, okay. let's make that clear. Opo. Malinaw na po yan. At kamusta po ang efforts naman ng DOJ na makipag-ugnayan sa Interpol, no, at iba pang foreign counterparts para mahanap at mabalik po ng bansa yung mga pinaghahanap na personalidad tulad ni Zaldico, Harry Roque at maging si Atong Ang? Opo. So, ang DOJ po, nag-file na po ng request with Interpol for the issuance of red notices for certain individuals. Hindi ko lang po masisigurado kung lahat na po ito sapagkat DFA po ang primary ahensya, ang primary agency mandated to coordinate with the different countries. Sa DOJ, as far as we're concerned, we filed the proper requests and we're still currently awaiting results. No? Okay. Marami pong salamat sa inyo pong oras, sir. Thank you po. Thank you, Ms. Connie. Yan po naman si DOJ spokesperson, Attorney Polo Martinez.